Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Breaking news mga kabayan, gulo sa Strait of Hormuz. Ngayon, bombahan na rin sa Red Sea at Gulf of Aden. Houthi ang proxy ng Iran sa Yemen, inatake ang dalawang oil tanker ng Kingdom of Saudi Arabia sa Red Sea. Gera sa gitnang silangan, hindi mapigilan. Ibang klase talaga ang galing ng Israel mga kabayan sa larangan ng depensa. Mga M113 Armored Personnel Carrier, kinonvert ng IDF bilang mga drone. Pinapatakbo ito ngayon gamit lamang ang remote control. Alam niyo ba na meron ding nasa 150 M113 Armored Personnel Carrier ang Pilipinas? Swak na swak ito mga kabayan na gawing drone para naman sa ating Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard. Itunodo pa ang pagbili ng mga armas para sa kanilang mga barko. Tatlong 30mm Smash Remote Control Weapon Station. Binili para lagyan ng firepower ang malalaking barko ng Philippine Coast Guard. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. pinabilib ang mga delegado sa depensa ng iba't ibang mga bansa sa isang forum sa Malaysia. Mga proxy ng Iran sa Yemen itinudo pa ang kanilang agresyon laban sa Kingdom of Saudi Arabia matapos tamaan ng attack drone ang isa sa paliparan ng Saudi. Mga barko naman na konektado sa kaharian ang pinasabog ng Houthi sa Red Sea. Dalawang oil tanker ang sangkot sa pag-atake ng Houthi. Ang Wafa tinamaan umano ng ballistic missile sa Northern Red Sea malapit sa Yanbu, Saudi Arabia. Ang Daisy naman tinamaan umano ng ballistic missile sa Gulf of Aden at napilitang bumalik dahil sa pinsalang natamo. Bahagi ito ng patuloy na blockade ng Houthi laban sa mga barko na may koneksyon sa Saudi Arabia. Ayon sa mga impormasyon, ligtas naman ang mga crew ng mga nasabing oil tanker. Ito na ang ika-8 at ika-9 na barko ng Saudi na tinarget ng Iran proxy mula nang magsimula ang panibagong digmaan noong ika-20 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sa halip na maawa, tuwang-tuwa pa ang mga miyembro ng Houthi na nakasaksi sa sinapit ng mga sibilyang barko sa Red Sea at Gulf of Aden. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bansa sa gitnang silangan tulad ng Kingdom of Saudi Arabia at United Arab Emirates ay umaatake laban sa mga proxy ng Iran sa Yemen. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Al-La'nat al-Yahud! Al-Nasr! Labbaik ya Aqsa! Labbaik ya Aqsa! Labbaik ya! Grabe, Israel high-tech talaga. Mga M113 Armored Personnel Carrier ng Israel, ginawang mga drone. Sila ay pinapaandar ng IDF gamit ang mga remote control. Hindi na kailangan pa ng mga sundalo para i-operate ang mga ito. Ang pagbabagong ito ng Israel Defense Force ay dulot ng mga naranasan nila sa pakikipaglaban sa mga proxy ng Iran sa Gaza. Dahil sa bagong development na ito, maiiwasan ng IDF na magkaroon ng casualty sa mga sundalo nila kung sakaling aatakin man ito ng mga kalaban. Alam niyo ba mga kabayan na ang Israel ay mayroong kabuang 6,000 M113 Armored Personnel Carrier sa kasalukuyan. Merong 500 na lang na ginagamit ng IDF at mahigit 5,000 ay nasa kanilang malawak na storage facility. Ang Pilipinas ay mayroon ding 150 M113 kaya di malayo na magkaroon din ng ganitong pag-upgrade ang hukbong sandataan ng Pilipinas sa hinaharap. Super good news mga kabayan, Philippine Coast Guard matapos bumili ng 7 12.7mm remote control weapon station, bumili pa ito ng karagdagang armas para sa mga malalaking barko tulad ng Magbanwa-class multi-role response vessel. Taong 2025, umorder ang Philippine Coast Guard ng dalawang 30mm Muhafiz Smash Remote Control Weapon Station na nagkakahalaga ng $6 million para sa BRP Melchora Aquino at BRP Teresa Magbanwa. Ngayong taong 2026, dinagdagan pa ng Philippine Coast Guard ang isa pang 30mm Smash 230 Remote Control Weapon Station na nagkakahalaga ng 209.17 million peso sa ilalim ng Lot 2 bilang karagdagang firepower sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, sang-ayon ba kayo na inaarmasan ng Pilipinas ang mga barko ng Philippine Coast Guard? Department of National Defense Gibo Teodoro Jr. pinabilib ang iba't ibang delegado sa depensa sa isang forum sa Malaysia. Tikumman ang bibig ng ibang mga bansa sa agresyon ng China sa South China Sea, West Philippine Sea. Hindi nila maiwasang sumang-ayon kay Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. na China ang dahilan kung bakit may agresyon sa South China Sea at West Philippine Sea. Number one, the arbitral award rule, and most importantly for all, because I believe nobody supports the notion that the 9-dash line of China is valid. The arbitral award in no uncertain terms rule that such a 9-dash line is
without any basis in law. Okay? I think that is important for all of us. Secondly, the arbitral award rule that any signatory to UNCLOS binds itself to the principle that UNCLOS is fundamental. And no amount of historical narrative can reduce a commitment of a state party to the binding effect of UNCLOS. Thirdly, China's historical narrative is not based on historical fact, but in fact is of recent vintage. That is the ruling of the arbitral award. And I do not see how this ruling can be but beneficial to all claimant countries, in which the Philippines secure this not only for its own benefit, since it was lodged in an international tribunal on an open and transparent manner. The Philippines is bound by the ruling. However, the principles enunciated in the ruling are available to all. Set such precedent for all to use, not only for the Philippines, in the fundamental findings of the tribunal. Fourthly, claim that artificial constructions within the Philippines' exclusive economic zone and extended shelf are illegal. And I'm talking about mischief-free. Everybody here agrees, bar none, that the militarization of mischief-free, creating an artificial cement and weaponized island by China was illegal. If at all, the arbitral tribunal ruled it would only be the Philippines which would have the exclusive right to permit or to regulate any constructions within its exclusive economic zone. Laban Pinas.